Bago pa matapos ang summer, sulitin na natin, kaya tara, samahan nyo kami mag-DIY papunta sa Boracay. 10:25 AM yung flight namin papuntang Boracay, kaya around 8:30 AM pa lang nandito na kami sa airport. Buti na nga lang nakapag-online check-in na kami kasi ang haba ng pila sa mga check-in counters. Magbe-breakfast muna sana kami dito sa McDo, kaso ang daming tao kaya naghanap na lang kami ng ibang makakainan. Usually, dumediretso na talaga kami sa boarding area, pero this time nag-decide kami na kumain muna kasi hindi pa kami nag-aalmusal. Buti na nga lang mabilis na serve yung mga order namin at hindi naman kami masyadong nagmadali kasi enough pa naman yung oras namin. Pagkatapos namin kumain, bumaba na kami ulit para makapag-withdraw kasi wala pala kaming dalang cash. Tapos, pumasok na kami sa boarding area, in-scan lang yung boarding pass namin, tapos pinakita lang namin yung mga ID namin. Ang daming ang tao sa loob, pero mabilis lang naman, mga ilang minutes lang, nakalampas na rin kami sa security check. Mga bandang 9:40 AM na to, pero wala pang boarding announcement, kaya sabi ko, punta muna kami dun sa play area para makapaglaro muna saglit si Gray Gray. Kailangan nyo lang ipakita yung boarding pass nyo at dapat parehong bata at guardian nakasuot ng medyas sa loob. Buti na nga lang yung mga 4-year-old and above, hindi na required na may kasamang guardian sa loob kasi wala pala akong dalang medyas. Saglit lang din nakapaglaro si Gray Gray kasi etong si Daddy medyo nagpanik. Akala niya naiwan na kami ng eroplano pero delayed lang pala talaga yung boarding. Kinailangan lang namin sumakay ng bus papunta doon sa mismong eroplano na sasakyan namin, pero saglit lang yan, mga 3 minutes lang ata. Etong si Gray Gray dire-diretso na lang at ayaw na talagang magpahawak sa akin. Talagang sanay na siyang sumakay sa eroplano. Medyo mainipin lang talaga to at tanong ng tanong kung bakit hindi pa umaandar. So syempre ako, nag-iimbento na lang ako ng mga isasagot ko. Napa-order nga kami ng cookies dito dahil gutom na daw siya at para matahimik, sige bilhan na lang natin. Mga halos 1 oras din yung flight and finally eto na nga at nandito na kami sa Katiklan Airport. Napakainit nga kaya ayan nagpahiram sila ng payong kasi medyo maglalakad pa tayo ng konti, pero syempre ibabalik din natin yung payong, hindi yan souvenir. Charot. Pagpasok nyo, nasa right side yung baggage claim area, pero dahil wala naman kaming check-in baggage, dumiretso na kami sa exit. Pagkatawid nyo dyan sa tapat, makikita nyo tong mga counters and pwede kayong mag-avail dyan ng mga private transfers, hindi ko lang sure kung magkano. Pero feeling ko, mas makakatipid kami kung DIY, total 3 lang naman kami and carry naman namin dalhin yung mga maleta namin. Dito yung counter kung saan magbabayad ng pamasahe sa tricycle papuntang Katiklan Jetty Port. 75 each yung binayaran namin and si Gray Gray wala pang bayad. Mabilis lang yung biyahe, mga 5 minutes lang ata nakarating na kami sa Katiklan Jetty Port. Pagpasok nyo, kailangan nyo muna pumunta sa registration and verification counter para mag-present ng valid ID. Tapos punta kayo sa ticketing booth para magbayad ng terminal fee na 150 pesos each, environmental fee na 150 pesos each din, tapos boat fee na 50 pesos each. Si Gray Gray wala pang bayad, so ang total na binayaran namin dito is 700 pesos para sa amin dalawa ni Daddy. Tapos pagpasok nyo, isa-isa nyo ipepresent yung mga binayaran nyo, tapos yung boat ticket, susulatan nyo yon ng pangalan. Usually, pagkabigay nyo nun, aabutan na kayo ng seat number sa boat, pero this time walang binigay sa amin, ang sabi lang, dumiretso na daw kami dun sa boat. Since walang seat number, inassume namin na pwedeng umupo kahit saan, tapos wala pang 5 minutes, umalis na din yung boat kahit hindi naman puno ng pasahero. Hindi naman maalon at mabilis lang din yung biyahe, mga 10 minutes lang ata nakarating na kami sa Cagban Jetty Port. Pagkababa namin ng boat, diniretso lang namin tong walkway hanggang sa dulo, tapos kumaliwa kami and makikita nyo na doon yung terminal ng mga e-trike. 150 pesos yung binayaran namin, pero kung gusto nyong mas makatipid, pwede naman kayong maghintay ng kasabay para mas mura yung pamasahe. Mga 10 minutes lang yung biyahe and nakarating na kami dito sa hotel na tutuluyan namin sa Boracay.